bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabatiyan ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Yeah, yeah, yeah. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan.
langit at lupa'y nagbabagyan ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko, nagalay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Oh, kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palaksin ang mahihina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palaksin ang mahihina. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya sa gitna ng problema. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya kahit kailan. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palakasin ang mahihina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palakasin ang mahihina. Good morning, Jesus! Yan, thank you Lord at kami po ay on location ngayon sa outreach ng Pangasinan dito po sa Mission House ng San Fabian. At kasama po namin ni Brother Arnold ay ang mga kabataan ng San Fabian. Kaya't actually sa ating Bible po, meron doong isang kabataan na talagang sinulatan ni St. Paul para bantayan at bigyan ng aral upang siya ay makapagpatuloy na magamit ng ating Panginoon. Ang pangalan po niya ay si Timothy, kung maalala po ninyo. Kaya't siya po ay at that time between late 19s and early 20s. Ang mother po niya isang Jewish at ang tatay niya ay isang Grego. Kaya't siya po ay ginamit ng ating Panginoon sa kanyang kabataan. At narito nga po ang ating mga kabataan at bago po natin sila tawagin, magkakaroon po muna tayo ng opening prayer. Kaya tawagin natin si Brother Arnold para sa ating opening prayer. Purihin ka, dakilang Diyos sa masalangit.
Sa umagang ito, narito po kami, muli naming inaalay sa iyo ang aming mga sarili bilang mga buhay na handog, kalugod-lugod sa iyo. Lord, sa umagang ito, use us, Lord. Send forth your Holy Spirit upon us. Give us the anointing that we need, Father God, at we'll be able to minister sa mga kabataan din sa umagang ito sa pamamagitan ng mga awitin. Thank you, Lord. Wala po kami magagawa kung wala kayo. Ang inyong gabay at patnubay ang laging aming hiling. Ito samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At huwag na po nating patagalin pagkat marami po sila, 5 po sila na ating interviewin at ang babahagi ng kabutihan ng ating Panginoon. So, tawagin na po natin ang unang kabataan, si Sister Diane. Siya po ay galing din sa Katabay Prayer Group. So, Sister Diane, you introduce yourself. Yes. Good morning, Jesus! Hallelujah. Pakilala lang po ako. Ako nga po pala si Sister Diane from San Fabian Outreach. Binabati ko po pala yung mga kasamahan po namin sa CSM. Nandito na po ako. Ako na din po yung artista ngayon. Binabati ko rin po yung mga kamag-anak ko sa ibang bansa at yung nanay at tatay ko na nasa bahay. Makinig po muna kayo ng GMJ para po makita nyo yung napakagandang anak nyo. So, yun po. Thank you, Lord. Sister Diane, by the way, ilang taong ka nung nag-start na sa ministry, sa Comfy? Maalala ko lang po noon 6 years old po ako noon. Opo. Ngayon, 26 years old na po ako. Sino ang naglapit sa iyo kay Lord? Naalala ko po si Lola ko po. Sino si Lola? Bai Rosing po. Pero ngayon patay na po siya. Umuwi na po siya kay Lord. Yes. So, yun po yung... Biro mo 6 years old, brother, ano? Yes. Opo. Brother Ali, 6 years old? Yes po, talagang they started earlier than us. Oo nga. So, yun ang bless sila, no? Oo, kaya... Kasi sabi ko nga, nung nakilala ko si Lord, ano na ako noon, 26 years old na ako. Oh. Ang dami ng Ngayon? 1 year na lang po, card holder na po ako. Hindi ko kinahihiya. Wow. Isang taon na lang, card holder na rin. Ano? Yan, okay. So, Ayan. thank you, Lord. So, dako rin po tayo sa ating next na kapatid, si Sister Rowena. Take it away, Yes. Sister Rowena. Yan po, good morning, Jesus! And good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Ako nga po pala si Rowena Q. Quinto from San Fabian Outreach din po ako. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi yun nga, nabigyan kami ng pagkakataon, kaming mga kabataan dito sa San Fabian, na yun nga, makalahok para sa gawain ng ating Panginoon. And yun, binabati ko po yung mga ka-CSM po natin dyan. Sister Heidi, hello po. Si Sister Jam, hello po sa inyo. And the rest po ng bumubuo po ng Comfy. And yun, thank you Lord. Salamat kay Lord kasi yun nga, binigyan tayo ng pagkakataon na makalahok po kami dito. Thank you Lord po. Amen. So, meron po ako naalala na nung kabataan pa nila, nag-start sila sa Katabay Prayer Group. One time, tinanong ko sila, kung kayo ay hindi payagan ng inyong mga magulang na umattend ng prayer meeting, anong gagawin ninyo? Sabi nung isa, brother, tatakas ako. Sabi niya. Nakikinig yung mga nanay nila, nasa tabi sila. Tapos yung isa sabi, brother, iiyak ako, pipilit ko talaga na atin ako. Kasi kitang-kita mo naman sa kanila na they are enjoying yung sa munti nilang edad, enjoy na enjoy sila sa pag-attend ng prayer meeting. Hindi ko lang alam kung anong dahilan, baka doon sa pagkain. Pero talagang damang-dama mo ang kanilang saya. So sabi ko sa kanila, kapag kaayaw kayong payagan ng inyong mga magulang, huwag kayong pupunta. Kasi di ba pinag-aaralan natin, honor and respect your parents. Yeah. Walang saysay ang ating pag-aaral kung hindi kayo susunod sa inyong magulang. Ephesians 6. Yes. Kaya nung, sabi ko, Friday ang prayer meeting namin noon. Friday. So, ang sabi ko sa kanila, bago tayo mag-prayer meeting, bago dumating yung Friday, Tuesday pa lang, linisin niyo yung inyong salas. Wednesday, yung kusina.
Thursday, yung CR. Friday, magpaalam kayo sa inyong nanay. Pag nakita ng inyong nanay na kayo ay nagbago, sipag na ng anak ko. There must be something good na nakikita nila sa prayer meeting. Yes. Sabi ko sa kanila, imposible, baka bigyan pa kayo ng baon sa pag-attend nyo ng prayer. Nakakita na kayo ng bata na may baon sa prayer meeting? Oh. Doon nanggaling ang pagpapakain sa 5,000. Di ba, bata yung pinanggalingan ng pagkain. Yes. So, maganda talaga na they start early. Ako nga, 40 years old na ako, Brother Arnold, nung nakilala ko si Lord. Very late. Kaya lang, Walang late kay meron Lord. daw nauuna Nahuli yan. na nahuli. Hindi naman tayo yun. So, thank you, Lord. Ayan, ang next po na ating interviewin ay si Sister Celica. Ayan, siya po ay galing sa Barrera Prayer Group. Take it away, Sister Celica. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Sister Uriah Celica Barrera from San Fabian Outreach. I'm 23 years old. Nag-work po ako as medical secretary po. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil binigyan niya po kami ng pagkakataon para po maging artista. Ngayon po, yun po. Thank you Lord po. Amen. Thank you, Lord. So, ang alam ko, merong kapatid Sister Celica na recently pinapunta ni Lord sa abroad. Ano na ang pangalan niya, Sister? Hello po kay kuya ko, Roy Vincent Barrera po. Sa awat grasya po ng Lord, siya po yung ginamit po ni Lord para po ma-bless din po niya kaming mga family po niya. Nasa Canada po siya ngayon. Amen. Yan, thank you, Lord. Isa pang napakabuting ginawa ni Lord sa family nila. Bago mag-pandemic, nakaalis yung kanyang kuya. Oo. Kaya talagang napakabuti ng ating Panginoon. Amen. So, thank you, Lord. Dadako naman po tayo sa mga gentlemen, sa ating brothers. At sunod natin si Brother Christian. Another Christian. Good morning, Jesus. Ako po pala si Brother Christian Hugilon from San Fabian, from Barrera Prayer Group. Binabati ko po ang CSM at sa lahat po ng nanonood ng GMJ. Thank you, Lord po. Nagpapasalamat din po ako kasi isang malaking privilege po na nandito po kami ngayon makaharap. Hindi po lahat nakaka-attend po ng ganito. Kaya sobrang thank you, Lord po. Yes. Amen. Tanungin din natin si Brother Christian. Kailan siya nag-start? Paano siya nagsimula sa ating gawain? At sinong nag-akay sa kanya? Yan, Brother Christian. Kasi po, nagsimula po yung prayer meeting. Kwento po nila, 1992. Ako po ay pinanganak noong 1994. Kaya po nung pagkapanganak pa lang, meron na pong prayer meeting. Opo. Kaya yun po, sila lola, ang nag-ano po hanggang sa lumaki. Yun po. So, thank you, Lord po. nakamulatan na Nakamulatan yan. po. Prayer Yes, meeting. thank you, Lord. Maybe pa lang may naririnig na siyang mga Opo. nagkakantahan at nagpe-prayer meeting sa bahay. Para bang naka-built-in sa kanya yung kanyang Yes. yung prayer meeting. Siya po ay apo ni Sister Sosing Barrera. Na coordinator natin dito. Opo, coordinator ng Pangasinan. So, yan, ang last po na ating interviewin ay si Brother Ranjit. Kaya pakilala ka naman, Brother Ranjit. Good morning, Jesus po. Good morning po, mga kapatiran po. Ako po pala si Brother Ranjit, 26 years old po, from San Fabian Outreach po. Binabati ko po yung mga ano po, kasi same po namin, lahat po ng nanonood ng GMJ po. Although first time po, kinakabahan, alam ko po, si Lord po yung kikilos po sa oras na po ito. Thank you, Lord po. Amen. Brother Ali, kanina ko pa narinig yung punchline ng
binabati ko ang mga ka-CSM. Yes. So, they are active member ng CSM. CSM. Bagamat nandito sila sa Sampabian, malayo sila sa Manila, pero in contact sila, no, ha? Yes. Ano yung CSM? Ano nga ba yung CSM? Comfy Single Ministry po. Okay, Yeah. Comfy Comfy Singles Singles Ministry. Yan. Yan. So, thank you, Lord. Alam ko sa pagiging Kristiyano ng bawat tao, meron silang life verse. Meron silang pinanghahawakan na salita ng Diyos na siyang ginagamit natin upang tayo ay makapanumbalik, mabigyan ng pag-asa, at kalakasan. Marimain na laging naandyan ang Diyos para tayo ay patnubayan. So, tanungin natin, Sister Dayan muna, ano ba ang iyong life verse, Sister Dayan? Ang aking life verse is matatagpuan sa John 15 verse 7. Yun yung kanyang aawitin. Yes, opo, yun yung aawitin ko. So, ang sabi po doon, kung ikaw ay nananatili sa akin at ang aking salita'y nananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob ko iyon sa iyo. So, yun po yung pinanghahawakan ko kasi nga po, di ba nga po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, hindi man po natin makuha yung mga gusto natin, pero nakukuha or binibigay ng Panginoon po yung mga talagang kailangan po natin. So, yun po yung pinanghahawakan ko kasi nga po maalala ko lang po kasi nung nag-take po ako ng board exam, sa first take ko po kasi, hindi po ako nakapasa. Pero ang sabi ko sa Panginoon, humawak po ako sa pangako ng Panginoon kasi doon po ako lumalakas. Alam ko po na lahat ng nangyayari is meron pong reason ang Panginoon. So, diba, hindi naman po, lahat po tayo pwedeng mag-take ng second chance. Nag-take po ako sa second time na pag-take ko po ng board exam, yun na po pinagkaloob ng Panginoon na po yung pangarap ko na makapasa po ng board exam. So, ang ako lang doon is tinitignan lang talaga ng Panginoon kung talagang mananatili tayo sa Kanya. At ako, pipiliin kong manatili sa Panginoon bagamat maraming struggles. Alam ko na at the end of this, yung buhay ko, alam ko na merong pagpapala na ipagkakalob sa akin ng Panginoon. Kaya John 15 verse 7 po ang aking life verse. Thank you, Lord po. Amen. So, talagang ang salita ng Diyos laging nananatili sa iyo. Awit ka, Sir Dan? Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y
salamat sa Panginoon. At ngayon naman po ay dadako tayo kay Sister Rowena. Ano ba ang kanyang life verse bago po natin na marinig yung kanyang awitin para kay Lord? Yan, salamat po sa ating Panginoon. Ang life verse po na ibinigay po sa akin ng Panginoon ay matatagpuan po sa Awit 37:5. Ang nakasulat po doon, sabi niya, itiwala mo kay Yahweh ang lahat mong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong naisin. Yun po, di ba? Salamat kay Lord kasi di ba, lahat naman po ng mga ginagawa, pinaplano natin sa buhay, dapat isinasangguni natin sa ating Panginoon, di ba po? Kasi tayo, parang kami mga kabataan, tama po, may mga desisyon, may mga nagagawa tayo minsan na hindi naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. And yun, pag hindi kagustuhan ng Panginoon, pagdating ng at the end of the day, di ba, mali. Pag hindi kasi natin itinawag sa ating Panginoon, alam natin na pag hindi papunta kay Lord, ibig sabihin, mapapasama po tayo. So, kasi tayo, gaya na lang po sa pangarap po natin, marami tayong mga pangarap sa buhay, pero ang dami nating gusto. Pero, ano nga ba yung gusto ng ating Panginoon sa atin? Diba? And yun, thank you Lord kasi nga, ako din, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi nga, naaalala ko po nun kasi nun si Brother Ali. Nung every time na mag-prayer meeting kami, sinasabi niya, alam nyo, hindi ko inaasahan or hindi ko nakita na magiging teacher kayo. Diba? Kasi nga nung nag-prayer meeting kami, yun nga, gaya ng sinabi ni Sister Dayan, mga bata pa po kami nung tinawag ng Panginoon. Nagdala sa amin dito, yung lola namin, which is wala na rin po, nasa kabilang buhay na. And yun nga, palaging sinasabi ni Brother Ali, hindi ko nakita na magiging teacher kayo, hindi ko alam kung mananatili kayo. Pero salamat kay Lord kasi na makakapag-aral kayo. And yun nga kasi sinasabi namin kay Brother Ali palagi, awa at grasya ng Panginoon. Kasi nga, pag yung mga bagay na gusto natin, mga pangarap natin, kung ibibigay po natin sa ating Panginoon, alam natin na tagumpay po lahat. Basta ibinigay po natin kay Lord. Kaya yun po yung lagi kong pinagpapasalamat din po kay Lord kasi nga, yun nga, kahit na dalawa lang po kaming nakatapos ng kapatid ko, pero awat grasya ng Panginoon, siya po nag-provide, siya po nagbigay ng lahat ng pangangailangan po namin. At hanggang ngayon, syempre, hindi pa rin po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Si Sister Dayan po at saka Sister Rowena, sila po ay full-fledged na teacher. Wow. Yan. At kung makikita nyo lang po yung kanilang pinanggalingan, talagang hindi natin aakalain na sila ay makakatapos. At saka nung mga bata po kasi sila, panay laro din yan, naku, habulan ng habulan. Kaya lang matyaga si Lord na nagtuturo, kaya thank you Lord yan. Yung sineshare nitong dalawang kabataang to, yan yung nakalagay sa Proverbs 16, yung tungkol sa pagpaplano. We make our plans. Yes. Diba? Hindi masama magplano. Pero kinakailangan yun nga, it must be submitted to the Lord. Yes. Ask the Lord to bless your plan and you will be successful in carrying them out. Yun yung nagganap sa mga kabataang to. Dahil lumaki nga sila sa sa gawain. Amen. Narinig nila yung salita ng Panginoong Diyos na itiwala mo sa Diyos sa Proverbs 3 verse 5, diba? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. He will direct your path. Yun ang naganap sa kanilang dalawa. No? So thank you Lord. Thank you, Lord. So, balita ko, may awitin ka rin, kapatid. Yes. Na, thank you Lord. Kumbaga sa malalim to, nakintal sa kanyang puso. Amen. Yes po, thank you Lord. Ano yung title ng awitin, no? Worthy to be praised po.
Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful and worthy to be praised. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God. To you I belong. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God. To you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful and worthy to be praised. Nice song. Hallelujah. Actually, sila po ay member ng choir ng San Fabian Outreach. So, salamat sa Panginoon. At, Lord, you are so good talaga. the Lord is so good talaga. Marami siyang paraan para maging maayos ang ating pagsamba sa ating Panginoon. So, dako naman po tayo kay Sister Celica na galing din po siya sa Barara Prayer Group at meron din po siyang life verse and may awit din siya para kay Lord. Amen. Thank you, Lord po. Ang life verse ko po is Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Thank you, Lord po. Kasi po, yung nangyayari po sa atin ngayon, sa paligid po natin, yung COVID, madami po siyang nasirang plano, especially po sa mga bata na nag-aaral. Na-delay po sila ng isang taon na din po. Tsaka po, lalo na po sa amin din po na mga youth na may mga pangarap po na may mga plano po na mag-ibang bansa or lumipat po sa mas malalaking company. Pero po, nawala po yung plano na yon, nasira po dahil sa COVID. Pero po, ito po yung word talaga na pinangahawakan ko po, na hindi po matatapos dito lang po yung buhay namin. Alam ko po na may plano pa po si Lord na mas maganda po para sa future. Hindi ko po kailangang mangamba po para sa future ko kasi alam ko po secured na po yung future ko po dahil si Lord na po ang may gawa nun. Parang pare-pareho po kami ng word na about po sa plans. Kaya yun po, yung sinasabi din po nila Ate Weng na kahit na nagplaplano po tayo para sa sarili natin, kung hindi naman po siya yung makakabuti sa atin, may mga times po na mapapasabi na lang tayo na bakit po hindi natuloy, tagal na po nating pinag-pray na sana matuloy na yung ganito, ganyan.
Pero po pala, si Lord po yung kumikilos. Siguro po sa ngayon, hindi pa po natin maiintindihan kung bakit po ganun yung nangyayari. Pero po, in the future, alam ko po na sobra-sobra pong ligaya po yung po natin, mararamdaman po natin. Yung kalungkutan po na nararamdaman po natin ngayon dahil po sa mga canceled po na plans natin ay alam ko po doble-doble po yung kasiyahan na idudulot niya po sa atin sa future kasi alam ko po na secured na po ang future nating lahat dahil po kay Lord. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Those who trust in the Lord will never ever be disappointed. Amen. Ang doon sa word mo, ano na yun? Settle yun. I alone knows the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Amen? Amen. Thank you, Lord. At alam ko, may awitin din itong kapatid natin to. Ano bang title ng awitin mo? I am amazed po. Yes. Pero bago mo awitin yan, ano bang bahagi ng Christian life mo na talagang na-amaze ka kay Lord? Nag-start po kasi kami, sila po pala, kasi hindi pa po ako pinapanganak noon. So, simula po nung pagkapanganak ko hanggang ngayon po, is sobrang amazed po ako sa pagmamahal po na binibigay ni Lord po sa akin. Naniniwala po ako kay Lord, hindi po dahil sinabi ng lola ko or tinuruan ako ng tita ko na dapat ganito, ganyan. Hindi po. Naniniwala, nagtitiwala po ako kay Lord dahil ako po mismo na-experience ko po yung pagmamahal niya po sa amin. Sa amin pong lahat na buong pamilya po. Thank you, Brother Ali. Self-discovery, Oo, talaga. Thank you, Lord. Dinanas at natikman. So, tama-tama yung taste and see that the Lord is good. Yes. Sige nga, pakinggan natin yung kanyang awitin na I am amazed. Okay? Thank you, Lord, at patuloy po tayong naglilingkod sa Panginoon, bagamat merong ng pandemic. Salamat kay Lord sa kanyang kabutihan. Pati ang mga kabataan, hindi natin expect na ganun pala yung pagtanggap nila sa mga kaganapan sa paligid. Sila man ay matured na rin na nag-handle ng ibinabato ng panahon sa kanila. So, salamat sa salita ng Diyos na nanatili sa kanila at nagbibigay ng kalakasan at pag-asa. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand. Your love for me is too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand. Your love for me is too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot
is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Thank you, Lord po. Hallelujah! Yan, sa ating pong pagpapatuloy sa awit ng pag-ibig, continue po ang ating interview sa ating mga kabataan. Yes. And by this time, si Brother Christian naman po. Sa mga brothers. Take it away, Brother Christian. Yun, thank you Lord po. Ang aking Bible verse is same po kami ng pinsan ko, si Uriah. Jeremiah 29 verse 11 din po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Puro plano po eh. Dati po kasi may kanya-kanya pong plano. Sa akin po may sarili din po akong plano. Pero nung sa pakikinig po kay Lord, nakita ko po, narinig ko po yung word na yun, na Bible verse. Yun, pinanghawakan ko na rin po yun eh, na yun, yung plano po natin ay hindi naman po mali, pero may plano na po pala si Lord para sa atin, na yung mga plano natin is kay Lord nakaayos na lahat. Kaya yung sabi niya ni Brother Arnold din po kanina, yung mga plano natin is isasabihin din po natin kay Lord para magabayan din po niya tayo. Thank you Lord din po kasi may ikukwento lang din po ako. Ito lang po, mag 1 year na rin po kasi wala akong trabaho. Yun, pinangawakan ko din po yung word na yun. Mag 1 year na rin po na wala akong trabaho. Yung kapatid ko wala din po, si papa ko, kasi kasagsagan po ng pandemic. Kaya halos karamihan po walang trabaho. Pero imbis na mapanghinaan ka ng loob, wala eh. Kumbaga yun yung nagpapalakas sa puso mo, sa isip, sa katawan mo, kasi may pinanghahawakan ka. Hindi ka mawawala ng pag-asa kasi may word po na galing kay Lord na imbis na mapanghinaan ka, yun, nagpapasalamat po ako kasi grabe din po yung ginawa po sa amin. Imbis na yung iba po, pandemic, hirap na hirap. Pero sa amin po, imbis na walang pambili ng ganito, ganyan, yung munting bahay po namin, napaayos, yun pa lang po, sobrang thank you Lord na po ako doon. Kaya yun po yung pinanghawakan kong Bible verse po. Thank you Lord po. Amen. Brother Ali, may naalala akong verse sa Bible. Correct me if I'm wrong. Doon sa Psalms 37 verse 25. 37:25. I am an old man now, but I have lived a long time. Yes. But I have never seen a good man abandoned by the Lord or his children begging for food. Yes. Yung keyword doon, yung good man. Yes. Ano ba pagkakaintindi mo sa good man? Good man, ito ay taong sumusunod sa mga tuntunin nating Panginoon. Yes. Ang good man dito, hindi na nagkakasala. Ang good man is, these are the people who learn to trust the Lord. Amen. Yan ang mga good man. Natutunan nilang magtiwala, sumunod sa ating Panginoon. And then, sabi doon, I have never seen a good man abandoned by the Lord or his children begging for food. Amen. So, nakita niyo yung assurance natin sa ating Panginoon. Kailanman hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. He is always true to his promises. Yan. By the way, may awiting ka ba, Brother Christian? Meron po, brother. Dahil kay Kristo po.
Dahil kay Kristo. Nung alam mo ba nung araw, akala ko, ang title niya ay di ka ba nasisiyahan? Yung pala, dahil kay Kristo. Sige nga, pakinggan natin. Thank you, Lord. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, bago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, bago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao, namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas, kaya't purihin siya. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, bago ang takbo ng isip ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Hallelujah. At ang susunod po nating panayamin ay nakababatang kapatid po ni Brother Christian. Yan, ang kanilang mga parents actually si Sister Sally Jugilon. Hugilon po siya. At ang father nila ay si Brother Ray. Yan. Kung maalala niyo po si Brother Ray, siya po yung foreman nung tinayo itong worship center. Yeah, siya po yung sumilip ng tamang pundasyon. Ito ba ay matuwid? Yan ganun. Kaya naalala ko po, tinatayo ni Lord ito. Rainy season. Baha po kasi palayan ito dati. Basta baha. At kami ay gumagamit ng water pump para pump out lang yung mga tubig na nando sa pundasyon. At maging itong mga kabataan po natin, kasama sila sa pagbubuo, paggagawa nito. Naghahalo ng semento, nagbubuhat. Kaya't pawis at dugo din ang kanilang isinyer sa pagpapatayo ng worship center natin. So, dako po tayo kay Brother Christian. Ano ba, Brother Christian, Brother Ranjit, ang iyong life verse, and alam ko meron ka ring awitin kay Lord. Kaya, thank you, Lord. Hello po sa ating lahat. Ang aking Bible verse po ay Matthew 21 to 22 po. If you have faith, you will receive whatever you pray for. Yun po. Thank you Lord po kasi po bata pa po kami, kinalakihan na po namin tong pag-attend po ng fellowship po or Bible study po. Malaking tulong po yung naibigay po sa buhay po namin. Nalalaman po namin yung mga mali at sa tama po. Example ko lang po yung mga ibang kabataan po na hindi po nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Hindi po napapariwara po sila sa kanilang buhay. Kaya thank you Lord po kasi po nandito po kami. Nakakapakinig po ng salita ng ating Panginoon. Tsaka
thank you Lord din po na kahit ganito po yung panahon po na wala pong trabaho po, natanggal sa trabaho po dahil po sa pandemic po. Hindi po kami pinabayaan ng ating Panginoon po. Kaya po, magpatuloy lang po tayong magpuri sa ating Panginoon. Thank you Lord po. Amen. So, ang iyong aawitin ay? Magpupuri ako sa iyo po. Yes, yan. Thank you, Lord. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Di ka nakukulang, biyaya mo'y laging sapat. Di ka nakukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pa mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Bumili ka at ikaw ay bibigyan. Umatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo ang iyong pasusumpungan. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pa mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ng ating Panginoong Jesus. Sadya pong hindi siya nagkukulang. Ito po ang naging sharing ng ating mga kabataan. Even during the pandemic na talagang walang nakikita na sources na pagmumulan ng kanilang ikabubuhay, si Lord hindi pa rin nagkukulang talaga. So, yan, para sa ating panghuling pagbati, baka po gustong may huling habilin. Anong huling habilin? Hindi naman habilin, kundi advice, sa mga yes. kapwa-kabataan. Para sa mga kapwa-kabataan. Yes, okay. Yan, unahin uli natin, Sister Dayan. Yan, natakot ko rin silang magsalita. Ayaw po magkabilin, brother. Marami pa po akong pangarap. Advice sa mga kabataan, ano ha? So, yung advice ko lang po sa mga kabataan, kaparehas po namin kabataan na kung meron man po tayong problema, wag po nating hanapin yung solusyon sa labas or sa mga kaibigan natin. Ang tama pong lapitan po natin ang ating Panginoon o kaya magbasa po tayo ng Biblia kasi lahat po ng mga hinanaing po natin or yung mga problema natin, ang kasagutan lang doon is yung salita ng Panginoon. Kasi kapag nagbabasa po tayo ng Bible, kinakausap po natin ang ating Panginoon. Kapag nagbabasa pa naman,
pag nagbabasa po tayo ng Bible, parang yun yung sagot ng Panginoon sa atin. So, yun lamang po at wag po tayong matakot or mahiyang tumawag sa Panginoon bagamat makasalanan tayo kasi yun po yung gusto ng Panginoon, yung nagpapakumbaba tayo sa harapan niya. Kaya, God bless us all po. Thank you, Lord. Next. Sister Rowena? Sister Rowena. Yan, salamat po sa ating Panginoon. Ang masasabi ko lang po, yun nga, gaya ng sinabi ng ating kapatid kanina, na sabi ni Minister Arnold, di ba, trust in the Lord. Lagi nating lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Especially ngayon kasi nga, di ba, gaya nung mga shinare namin, maraming nawala ng trabaho, pero pag si Lord kasi, siya yung mag-provide lahat ng pangangailangan natin. Yes. And yun nga, kung may mga bagay tayo na hindi natin naiintindihan, lalo na tayo, kasi nga may mga dumadanas ngayon ng mga anxiety, depression, di ba? Hindi natin yan maiiwasan. And yun nga, yung karunungan, hingin natin palagi sa ating Panginoon. Yeah. And yung kalakasan. Kasi, pag hindi mo tinanggap na mahina ka, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng kalakasan, di ba? Kasi nga, lahat naman tayo, hinihintay din naman tayo ni Lord na lumapit sa Kanya. And, pag syempre, di ba, pag iba po yung nasa puso natin, paano natin mapapapasok si Lord? Kaya, kung ano man po yung mga masasama or yung mga hindi na kanais-nais na nasa puso natin o nasa isip po natin, alisin po natin lahat yon. And, papasukin po natin si Lord sa buhay natin. Especially ngayon kasi nga, marami po tayong nararanasan. And si Lord lang po talaga yung kailangan po natin. Kaya yun po, salamat po kay Lord. Christ is the answer. Let go and let God. Yeah. Amen. Thank you, Lord. Si Sister Sally ka naman po. Thank you, Lord po. Ang may advice ko lang po sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa mga estudyante na alam ko naman na mas mahirap po yung situation nila ngayon compare po dati sa amin nung nag-aaral pa po kami. Wag po kayong susuko. Nandyan po si Lord, hindi po niya tayo papabayaan. Never niya po tayong papabayaan, iiwan. Basta kung may problema po, hayaan niyo po yung problema. Mas malaki po si Lord kaysa sa problema po natin. Hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo papabayaan. Kaya magdasal lang po tayo, magpurit, magpasalamat po kay Lord at manatili po tayo sa Kanya. Thank you, Lord po. Amen. Amen. Brother Christian. Para sa mga kabataan po, lagi po tayong manatili kay Lord at lagi pong mag-pray. Wag po natin kakaligtaan na umaten sa prayer meeting tsaka fellowship. Alam ko po, pag yun ang ginawa nyo, tsak, yung mga, tsak na hindi kayo pababayaan ni Lord. Yun po, thank you Lord po. Amen. Thank you Lord. Nabanggit po niya yung fellowship. Nag-start na po ang San Fabian Fellowship. Every Saturday, we start at 9 at hanggang 11 po. At meron din po tayong fellowship lunch. Yan, okay. Thank you Lord. Brother Christian, Brother Ranjit. Yung masabi ko lang po sa ating mga kabataan po, pag meron pong mga Bible study po, wag po kayong magdalawang isip na umatin po. Yun po, mag-pray po tayo lagi. Si Lord po ang lagi po nating unahin po. Yun po, thank you Lord po. Amen. So, thank you Lord. Yan. So, salamat sa Panginoon at bago po kami mag-closing prayer, umawit tayo ng magpasalamat tayo kay Jesus. Yes. Sabay-sabay tayo. Thank you, Lord. At napakarami po nating papasalamat sa ating Panginoon. Okay. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man.
Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Umawit tayo. Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. So sa ating pong closing prayer, salamat Lord sa muli mo na namang paggamit sa bawat isa sa amin upang ikaw ay bigyan ng papuri, pasalamatan sa patuloy na ginagawa mong kabutihan sa aming lahat, O Lord God. Patuloy din po kaming umaasa, Panginoon, na kami ay iyong sasamahan sa alinmang plano namin sa buhay, sa mga hinaharap pang araw, O Lord God. Alam namin na ikaw ay naroon na at inaayos mo na lahat ng aming mga patutunguhan, O Lord God. At salamat po sa paggamit mo sa programang ito, Awit ng Pag-ibig, na siyang nagbibigay ng kalakasan ng bawat nakikinig. At alam ko na kayo na nakikinig at nanonood ng programang ito ay nabibigyan ng instruction ng Panginoon. At panahon na po upang huwag na nating patigasin ang ating mga puso. Bigyan na po natin ng pagkakataon ng Panginoon na kumilos sa ating buhay at mararanasan po natin ang mga ipinangako ng ating Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Again, Lord, gabayan niyo po kami and thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. Bye-bye Bless po. mga kapatid. Hallelujah. Till next time. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy